Nasa kamay nila kung lalaganap ang apoy ng katotohanan o maapula at mababaon sa limot. Kung kaya't kasama tayo ni Senator Robin sa hangaring maipaalala na ang papel na ito ay may kaakibat na obligasyon na hindi maging kasangkapan ng pang-aabuso, bagkus ay katuwang ng pamahalaan upang mas madaling makamit ng mga biktima ang inaasam na hustisya. But the issue of abuse and sexual harassment is not exclusive to show business. It is a shared plight across workplaces, whatever industry, wherever in the world. Ayon sa isang pag-aaral, nasa 22% ng mga kababaihan at 18% naman ng kalalakihan ang nakakaranas nito sa trabaho. Isa sa bawat 5 empleyadong Pilipino ang nahulog sa bitag ng kamunduhan ng mga mapagsamantala. At nasa 60% naman ng mga biktima ang nasabi na nasa 3 o higit pang beses nila itong naranasan. Sa kabila nito, nasa 47% sa mga kababaihang biktima at 60% sa kalalakihan. Ang higit na nire-report ang insidente ng pang-aabuso, no? Sa nakakaharap naman ng lakas ng loob na lumantad sa kanilang pamilya at kaibigan, napakaliit na porsyento lamang ang dumediretso sa kapulisan at otoridad. Maliit na porsyento lang. At ang tanong, ilan nga ba sa mga ito ang nakakakamit ng hustisya? Sa mga ganitong pagkakataon, biktima ang nahihiyang lumantad at magsumbong sa takot na mahusgahan, sa pangangambang masira ang reputasyon. Sexual harassment is a cruel punishment because it's the victim that is shamed and forced to run away and hide. Sa kahit anong paraan man ito, maipilit ibaon sa limot ng mga biktima at ipagsawalang bahala ng mga may sala, ito ay mananatiling mapait na katotohanan kung hindi tayo kikilos upang wakasan ito. We must adopt a zero-tolerance approach on abuse and sexual harassment. Kailangang istrikto ang implementasyon sa parusa para kahit paano ay maibsan ang hapde ng sugat ng pinsalang natamo nila. While the damage has been done and whatever has been taken away from them can no longer be repaired nor restored, let's give them the security that justice in its fullest sense may at least be approximated. If there is a certainty in punishment, there will be certainty in justice. And in the long run, we hope it will produce a certainty in the feeling of safety. May mga sugat mang di agarang maghihilom, may mga paraan pa rin upang maging daan tayo para humupa ang kirot na dulot nito. Bago po ako magtapos, for full disclosure, and in fact, ipinaalam ko rin po sa pamilya, kay Nino. Si Nino po ay walang nililihim sa akin. At personal siyang lumapit tungkol dito and shared with me in confidence yung kanilang pinagdadaanan. Despite my shock and horror being a father myself, I could not break that trust and confidence. Alang-alang sa kanilang anak at sa kanilang pinagdadaanan, nirerespeto po natin ang kanilang mga desisyon.
with the help of my lawyer daughter who laid out for them the legal courses of action they could take. Alam natin kung gaano kaselan ang sitwasyon. Napaka-sensitibo po ng mga naganap kaya naintindihan natin kung kailangan nilang iproseso ang mga bagay at ang mga nararamdaman nila. At nung sinabi po nila sa akin na gusto nilang lumapit sa pamunuan ng GMA, ginawan ko po yun ng paraan upang makausap nila in confidence na siya namang mismong request nila. Isinaalang-alang po natin ang hiling at kapakanan ng apektado. Mr. Chair, sa lahat ng nangyari at sa magiging talakayan natin sa umagang ito, lagi nating tatandaan na ang pinakamahalaga ay ang kapakanan ng mga apektado. At sa mas malaking aspeto, na wala nang magiging biktima muli at hindi na ito mauulit muli. And today, Mr. Chair, we are not the court. We are not here to pass judgment